Hala, may lagnat si baby. Dapat na ba siyang isugod sa ER? Ako po ang inyong lingkod, si Doc Janie, pediatrician at mami rin. May mga lagnat na kaya ng yakap. Pero may mga lagnat din na delikado at dapat palang itakbo sa ER agad. Pag-usapan natin, mga mami, lagnat is not the enemy. It's just the body's alarm system and defense mechanism. Ibig sabihin, pag may lagnat ang bata, may ongoing problem sa kanyang katawan. Dapat nating alamin kung ano ang dahilan ng lagnat. Kapag ang temperature is 37.8 pataas na kinuha sa kilikili o sa bibig via thermometer, lagnat na po yan. Pag naman 38 degrees Celsius via rectal thermometer, lagnat din po yan. Ano ba ang dapat nating bantayan pag may lagnat si baby? Bibigyan ko po kayo ng checklist. Ang acronym na fever. F-E-V-E-R. Ito po ay checklist ng mga danger signs or red flags na kapag meron kahit isa lang si baby, dapat na po siyang itakbo sa ER. F. F stands for fast breathing or nahihirapang huminga. Kapag ang bata ay may mas mabilis na paghinga na makikita sa kanyang tiyan, na may retractions o malalim na paghinga, at sa mga in between the ribs or intercostal retractions ang tawag namin o kaya naman retractions dito sa suprasternal area, ibig sabihin po nahihirapang huminga si baby. E. Extreme pain or extreme age. Kapag ang iyak ni baby ay sobrang masakit, halos di na siya makatulog sa gabi pag gising-gising, danger sign po yan. O kaya naman, pag ang edad niya is less than 3 months old at may lagnat, delikado rin po yan. Sa mga matatanda naman, pag greater than 65 years of age at may lagnat, dalhin din po sa ER. V. V stands for vomiting or very sickly appearance. Pag ang bata o ang isang taong may sakit o may lagnat ay laging nagsusuka o madalas magsuka, delikado po yan. O kaya naman, very sick. Ibig sabihin, napakatamlay, ayaw kumain, tulog ng tulog, ginigising mo na, kinukurot mo na, ayaw pa rin magising, danger signs po yan. E. Extended duration. Ibig sabihin, kapag ang lagnat ng isang bata is more than 3 days or 5 days na, kailangan nating mag-salt ng consult. Kailangang ipatest ang dugo o kaya naman i-work up or dalhin sa inyong pediatrician. Kasi baka mamaya, iba na yung nagiging dahilan ng lagnat niya. Lalo na sa panahon ngayon na tag-ulan. Po pwedeng maging pneumonia, po pwedeng dengue. So, kailangan maagap tayo doon. And last is R. R stands for rashes. Okay? So, pag may nakita kayong mga rashes na mga petechial rashes sa inyong mga anak, dalhin nyo na rin po agad sa kanyang doktor, sa kanyang pediatrician. Okay? So, another thing na dapat nating i-observe pag may lagnat ang bata ay yung convulsion o seizures. Pag ang convulsion ay first time, kailangan nating dalhin agad sa ER si baby. O kaya naman may nakikita kayong mga meningeal signs gaya ng pagtigas ng batok, delikado po iyon. Pag ang bata ay naglalaro, kumakain, kahit may lagnat po yan, pwede nating obserbahan. Pero, kahit ang lagnat niya is 38 degrees lang, pero matamlay, ayaw kumain, nagsusuka, danger signs pa rin yan. Dalhin pa rin natin si baby sa ER. So mga mami, ano naman ang dapat nating gawin pag wala yung 5 danger signs na sinabi ko? First, kailangan nating i-hydrate si baby. So napaka-importante na ituloy-tuloy natin ang pagbibigay ng breast milk, water, or oresol kung kinakailangan. Second, kapag may pagsusuka or vomiting si baby, dapat i-rest muna natin ang tummy ng 3 to 4 hours. So, nating per orem. Kahit tubig, wag mo munang bigyan. Pero after 3 to 4 hours, pwede mo na siyang bigyan kahit paunti-unti ng milk, breast milk, o kaya ng liquid or ng soft diet.
Pero kapag nagsuka pa rin, ibig sabihin hindi talaga kaya sa bahay. Dalhin mo na sa ER o sa kanyang pediatrician. Napaka-importante rin na ipababain natin ang temperature. So, bigyan niyo po ng paracetamol sa tamang dosage every 4 hours. Pwede rin po natin siyang itepid sponge bath, ibig sabihin, punasan po ng lukewarm water ng malambot na tela o kaya naman yung tubig na galing sa poso. Bawal po ang alcohol o kaya naman yung may yelo o sobrang lamig na tubig kasi masakit po yun sa balat ni baby. Again, mga mami, i-remind ko lang kayo, we are treating the baby, not the thermometer. So, napaka-importante na alam natin ang mga danger signs at alam natin ang gagawin pag nilagnat sa baby. Muli, ako po ang inyong lingkod, si Doc Janie. Laban, bangon, kaibigan!